Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 21 verse 1 to 11. At ito po ang sinasabi. Hallelujah. Malapit na sila sa Jerusalem, pagdating sa Bethphage, Bethphage, sa bundok ng Olivo. Pinauna po ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi sa kanila, pumunta kayo sa sunod sa nayon. Mayroon ninyo roon ng isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisero. Kalagin ninyo, dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyo, kailangan ng Panginoon at hindi na kikibuyon. Sabihin ninyo, nangyari yun upang matupan ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan ang dumarating sa inyong lahi. Siya ay nagpapakumbaba, nakasakay sa isang asno. Sa isang bisiro ng isang asno. Tumakad nga ang mga alagad at ginawag ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Sinaping nila sa likod ang mga ito ang kanilang balabal at sumakay sa Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan at ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag dinadig sa daan. Pagsigawan ng mga taong nauna sumunod kay Jesus, mabuhay ang anak ni David. Pagpalay ng dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ng Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, naggulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot naman ng karamihan. Purihin po ang Diyos, hallelujah sa pagkabasa ng kanyang salita. Ama namin Diyos, banat makapanginoon sa lahat, muli Panginoon, hallelujah, kami po ay nagpapasalamat muli sa karapatan at pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Kung saan Panginoon, muli tinipon mo ang iyong mga minamahal mong mga anak upang kami po ay magsama-sama na makapagpuri sa iyo at sa ito Panginoon upang makatanggap Panginoon muli ng iyong mga salita. At matapos mabasa Panginoon ng iyong mga salita, ang dalayan ko Panginoon ibukas po ang mga puso't isipan. At anumang mga hadlang Panginoon, hallelujah, hindi rin matanggap ang mensaheng at pagpapalang pagkakaloob mo sa amin. Lord, hallelujah, patuloy na alisin mo ang lahat ng mga ito, Panginoon, at ang Espiritu ng pakikinig ng pagkaloob mo sa amin. Panginoon, maraming salamat ngayong pa lamang. Tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Kaya pagpapalain mo, Diyos, ang mga salita ito, pagpapalain mo rin ang iyong mga anak na makikinig. At gawin din, Panginoon, ang iyong lingkod na nakatayo na ngayon, Panginoon. Lord, batid mo ang aking kakayanan mo at ako'y umaasa pa rin sa iyo, Panginoon. Patunay kung wala ka, Panginoon, wala kang magagawa. Kaya sa oras ito, Panginoon, muli, lakisan mo ang aking pagkatao, itago mo ang iyong likod sa likod ng iyong krus, na hindi kung sino ako, Panginoon, na siyang makita. Pagko sa iyong paluwalhatian at iyong patakilan ng siyang mahayag sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Muli, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng labing oras ng gawain ko. Maghali ka sa bawat buhay ng iyong mga anak. Maghali ka, Panginoon, sa gawain ito. At ikaw, Panginoon, ang siyang maluwalhati sa oras na ito. Ito po kami sinasabi niya, dalangin sa pangalan ni Jesus na iyong pagkakapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Ang ating pong pagbubulay-bulay ngayon, even though, hallelujah, sinasabi ko nga po sa inyo, ang ating pong pinasa-isip kong matagumpay ang pagpasok ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem. Mga kapatid, ang ating pong pamagat po ng ating pagbubulay-bulay is the choice. Lahat ng mga bagay, mga kapatid, kung ating titignan, bakit po the choice? Hallelujah. Even though ating Panginoon, mga kapatid, kung ating pong babasahin yung pong ilang beses po niyang magpapahayag tungkol sa kanyang kamatayan. Alam natin, Panginoon, ay mga kapatid na kanyang pagpunta sa Jerusalem, alam na po niya kung ano yung mangyayari sa kanya. Alam na po niya kung ano yung kanyang sasabihin. But still, hallelujah, he chose to go on. Pinili pa rin niya mga kapatid na magpatuloy at pumunta sa Jerusalem upang magkaroon ng kaganapan ng lahat po ng mga pinahayag para sa kanya. Kaya mga kapatid, bago po natin balikan kung ano nga po ba yung alam ng Panginoon na mangyayari sa kanya. Yung pong alam ng Panginoon, hallelujah, na sasapitin niya pagdating po niya ng Jerusalem. Kung babasahin po natin mga kapatid, babalik po tayo ng isang chapter. Sa chapter 20 mga kapatid, sa verse 17, ito po mga kapatid, hallelujah, ang
po pwede na sana kumatras, pwede na po hindi magpatuloy, pwede na po hindi pumalok sa Jerusalem. But he chose to go on. Kaya po mabalang sinasabi sa Matthew chapter 20 verse 17 to 19. Nang nasa daan na si Jesus patong Jerusalem, ibinugod niya ang 12, sinabi niya sa kanila, "Akit tayo sa Jerusalem, dooy ipagkakanulong sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya ay tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus." Hallelujah. Dito mga kapatid, alam na ng Panginoon, maliwalag na po. Dahil siya mismo yung nagsasabi, siya mismo yung nangungusap kung ano po yung sasapitin niya sa Jerusalem, but still, he chose to go. Kung inilagay po natin mga kapatid yung vision natin sa sarili natin kaalaman, na gusto natin maabot kung ano naman yung gusto natin. Gusto natin maranasan kung ano yung gusto natin. At mga kapatid, hallelujah, kung ating titingnan mabuti, it's because of our wrong choices. It is because, hallelujah, of our right choices. Mga kapatid, ang lahat, alam po natin, that God is a faithful God. Siya po yung Diyos na mapagpala. At mga kapatid, kadalasan bakit po nangyayari sa ating mga bagay-bagay na hindi natin inasahan because of our wrong choices. Sabi ko nga po, Sunday, napakasarap po. If we choose, our choice is to go to church every Sunday. Alam niyo mga kapatid, nung mabalikan ko lamang ng mga Pilipinas sa Brunei, kami po yung pong cell group namin, puro lalaki, puro kami lalaki. Dahil nga po, yung barat namin, puro kami lalaki. But mga kapatid, feel ko mga kapatid na pag every Sunday, yung pong talagang gusto na sa church ka. Alam niyo, minsan nagtrabaho kami ng amo namin dahil po yung pong kanyang parang ano po, bakahan na ay kailangan po linisip, tutuloy po yung puno. Ni-record po nila na lahat po kami na ay pumasok doon. Alam niyo mga kapatid, nung oras po ng gawain, yung time ng gawain, habang nagkakantaan siya, kami man din sa church, habang kami nagpuputok ng mga puno, nagkakantaan kami, nag-praise and worship kami doon sa gubat na yun. Because mga napakasarap, hallelujah, talagang if you choose to worship God, hallelujah, maranasan mo yung worshiping God in spirit and in truth, na ano man ang iyong kalagayan, iniisip mo, this is what I want to do. But kadalasan kahit dito sa Italy mga friends, hindi natin maiwasan na kung ang ating mga amo bumili sa atin na tayo po yung trabaho. Hindi naman po sa Panginoon na tayo, hindi naman po Panginoon ay ang tawag doon. Ang Panginoon naman, hindi siya authoritarian, ano po na hindi siya na dapat ito lagi ang gustong gawin mo. Kapatid, maunawaan ng Panginoon kung halimbawa pinagtrabaho tayo ng amo natin ng Sunday. Ang Panginoon nakatingin sa ating mga puso. Alam po ng Diyos yung ating mga desires. Alam po ng Diyos kung ano yung gusto natin. Ba't mga kapatid, ang pagkakaiba, hallelujah, ng sinasabi mo ako, if we make our own choices. Sabi ko ako, napakasarap kaya kung sa church ka, nagpupuli sa Panginoon. Well, pag ikaw ay you choose to na magliwaliw tuwing sa araw oras ng gawain. Kapatid, mayroong na accident ka o ano po yung mangyari sa'yo. At mga kapatid, hallelujah, because we made our own choice. Ang ating Panginoon, babalikan lamang natin, hallelujah, dahil nga po, sabi ko nga po, ito po yung araw ng sinasabing natagumpay ang pagpasok sa Jerusalem. Alam niyo mga kapatid, kung inaano ko sa isipan ko yung sinabi mong nilakad nila, nung sila po ay dumating daw sa Jericho, inutusan daw yung alagad ng Panginoon papuntang Jerusalem para hanapin yung asno. Mga kapatid, from Jericho to Jerusalem, malayo pa po yun. Kung nung kami po ay nagbiyahe ng kotse from Jerusalem to Jericho, siguro na 30 minutes. Hindi nakakali po yun. Hindi lang po sa Jericho nang galing ang ating Panginoon.
Ang ating Panginoon ay doon pa sa Galilee nang galing. Kung ang kanyang bayan niya sa Capernaum, ang kanyang bayan, napakalayo po nun. 2 oras ang biyahe from Jerusalem hanggang Capernaum. Pero mga kapatid, kung titingnan natin talagang ang Panginoon ay He chose to go on. Even though alam na po niya mga kapatid, yung mangyayari sa kanya, yung kanyang kasapitan, alam po niya mga kapatid, siya po ay aalipustahin ng mga tao roon. But still, hallelujah, He chose to go on. Nagpatuloy ang ating Panginoon, hallelujah, na pumunta po sa Jerusalem. Not because, hallelujah, not because mapalit dahil sa gusto niya. But kailangan mapalit na gawin ng ating Panginoon, hallelujah, na siya po ay marating sa Jerusalem, na mangyari po ang lahat ng mga bagay dahil po sa pagmamahal niya. Hindi mo na po sabihin sa atin. Dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Gawin natin singular na yun para po maramdaman po natin yung dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Even though alam po niyo mga kapatid, yung po ating binasa kanina, hallelujah, dito po sa aklat po ng Matthew chapter 20, pwede niyo pong, hindi lamang po sa Matthew chapter 20 natin makikita ito, makita po natin sa Mark chapter 11, verse 1 to 11, yung pong sa Luke chapter 19, verse 28. But dito po pa rin nag-concentrate tayo sa Matthew. Matthew chapter 20, mga kapatid, verse 17 and 19. Purihin po Diyos, na parang may tumating kayo sa Kagaya. Sino yung nakama sa Kagaya? Hindi ako ilala. Sister Tina, siya po yung napupuntahan natin dati sa logo. Siya po yung okay, sister, mamaya. Muna tayo. Welcome. Hallelujah. Malaman niyo po yung siguro man nakapag-fellowship tayo sa kanila doon sa logo dati. Dahil nandito po si Minister na. Okay, so purihin po ang Diyos. Hallelujah. So mga kapatid, babalikan ko lamang, sabihin ko sa inyo ngayon, He chose to go on. Mga kapatid, kung atin pong babasahin ko pong nangyari, hallelujah, na sa chapter 20, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, binukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, akyat tayo sa Jerusalem, dooy ipagkakanuno sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Ang sinasabi ng anak ng tao, mga kapatid, ay ang ating Panginoon. Hallelujah. Hatulan siya ng kamatayan. At ibibigay sa mga intil siya tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit siya ay bubuhayin. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Mga kapatid, kung ating pong titignan ang sitwasyon na ating pong makikita, kung tayo mo ilagay po natin yung ating pong kalagayan sa kalagayan po ng ating Panginoon, na may bagay na mayroon kang lugar na inutos ang pupuntahan mo, na alam mong kapahamakan, maaaring siguro mag-isip tayo na baka hindi tayo tumuloy. Baka sinasabi ng mga mahal mo sa buhay, pagdating mo ng Pilipinas, pumunta ka doon sa mga anak natin, na alam mo yung mga pagkamag-anak mo yung naghihintay ng pasalubong mo na ano yung hihingin sa'yo. Baka mag-isip ka na, hindi ako pupunta sa But mga kapatid, hallelujah ang ating Panginoon. Ulitin ko lamang mga kapatid. Even though alam po niya mga kapatid kung ano yung kanyang kasapitan, He chose to go on because of His love for you. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sino po yung sinasabi kong sa iyo? Sino po yun? Pag sinabi natin kasi, alam natin tayong lahat. Ang gusto kong marinig ngayon, hallelujah, sino po yung pinaglaanan ng Diyos ng kanyang buhay? Even though alam po niya, sabi po niya, siya po'y tutuyain, siya po'y hagupitin, siya po'y papatayin, hallelujah. When papatid, He chose to go on, siya po'y nagpatuloy, hallelujah, na pumunta sa Jerusalem because of His love for you.
Sino po yung sinasabi kong yun? Sino po yung sinasabi kong ikaw? Ako rin. Sama. Mga kapatid, dito po mga kapatid, dahil po na ngayon sa nangyari po sa ating mga pinagiraan, mga kapatid, because of our choices. And even our God, hallelujah, na yung pong mangyayari po sa Kanya, He chose to go on. To go on, mga kapatid, dahil po sa pagmamahal po niya sa atin. Dahil po ang gusto po ng Diyos, hallelujah, ay patuloy na yung pong maabot po niya, magawa po niya kung ano po yung kanyang mission. Na magkaroon ng kaganapan yung kanyang mission, hallelujah. So mga kapatid, ulitin ko lamang para hindi po tayo ang lahat po nangyari sa ating mga buhay because of our choices. Because of our choices. Maaari pong mapabuti tayo, mapasama po tayo because of our choices. Maaari pong magkaroon tayo, maabot po natin yung kapayapaan binibigay ng Diyos, maaari po tayo magkaroon po ng kaguluhan sa ating buhay because of our choices. Kaya mga kapatid, ano po nga ngayon, dahil po, nakakalungkot po, sino po sa atin yung pong meron pong yung pong dinalo na sinusuportahan mga politiko? Sino po yung meron ipinagdalabang politiko sa atin dito? Mga kapatid, God has given us peace of mind. At tayo po magkaroon ng kapayapaan. But mga kapatid, because of our wrong choices, nagkakaroon tayo ng kaguluhan sa isipan, nagkakaroon pa tayo ng kaaway sa buhay because of our wrong choices. Napakasarap baga na ikaw ay nagpapahinga dyan, manonood ka ng balita, okay, wala na problema eh. Ang nagiging problema mga kapatid, hallelujah, if you choose to manahimik ka na naman, magkaroon ka ng kapayapaan, makatulog ka ng kapayapaan. Ba't mga kapatid, dahil sa wrong choices natin, imbis na manahimik ka, nagpo-comment ka pa. Nag-ano ka pa na, talaga naman yan, magnanakaw yan eh. Mga kapatid, because, mga kapatid, tayo po ang gumagawa ng mga bagay-bagay sa ating mga buhay. Tayo po mga kapatid, hallelujah, ang nais po ng Diyos ay magkaroon tayo ng kapayapaan because God, hallelujah, our God, siya po yung Diyos ng kapayapaan. But because of our choices, mga kapatid, hallelujah, gusto natin maranasan po yung kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, tayong lahat, hallelujah. So mga kapatid, ito lamang gusto ko sa inyo, our God, hallelujah, God, yung pong ating Diyos na naglilingkuran, siya po yung Diyos na mapagmahal. Siya po yung Diyos talaga na yung kanyang faithfulness sa atin, hindi po nagkulang. Because even though, hallelujah, alam niya mga kapatid, kung ano po yung kahinatan ng kanyang buhay, alam niya kung ano yung kanyang sasapitin. Hindi po niya sinaisip, hindi po niya mga kapatid na iniisip na hindi na lang tutuloy. Hindi niya, marami pong mga nag-ano sa kanya, even though pabasahin mo natin si Peter, ano po sabi, Panginoon, huwag ka nang tumuloy. Kaya kung nasabihan si Peter ng parang si Satanas, hindi mo nalalaman ng iyong sinasabi. Dahil nung pinahayag po ng Panginoon, kasi po, hindi naman po isang beses na pinahayag ng Panginoon ang kanyang sasapitin, ang kanyang kamatayan sa Jerusalem na mangyayari po sa Jerusalem. Isa, dalawa, yung ating pong binabasa ay patatlong pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang kamatayan. But still, mga kapatid, He chose to go on. Pinili po rin niya kapatid na magpatuloy na pumunta dito sa Jerusalem because of His love for you. Dahil minahal ka ng Diyos, ang nais po ng Diyos ay maranasan mo, hallelujah, yung buhay na masagana, yung buhay na may kapayapaan, yung buhay na may kagalakan, hallelujah. But mga kapatid, ang lahat ng ito ay nasisira because of our wrong choices. Now mga kapatid, sa time, hallelujah, na itama po natin ang ating pong choices sa buhay po natin.
Wala po tayong ibang dapat sisihin sa manangyari sa ating mga buhay, kundi hindi po si Satanas na siya sabi ko, si Satanas kasi siya lagi yung nag-ano sa akin, nagtuturo sa mga kapatid. Hallelujah. Alam po natin kung sino si Satanas. Pero mas kilala natin kung sino yung ating pinapalampatayan ng ating Panginoon. Nangyayari ang nangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid, hindi po dahil sa kagawa ng ibang tao. Nangyayari po yun dahil sa tayo ang gumawa ng desisyon. Amen. Kapatid, if you want to be good, go on. Magpatuloy tayo sa Panginoon. If you want to be rich, go on. Mag-ipon po tayo. If you want to be good, magpatuloy po tayo. Gumawa ng kaputihan. Then, if you want to live, hallelujah. Amuhay po tayo. Sabi nga po, binigyan tayo ng Diyos ng buhay. At ang ko yung timatagpon sa kanyang anak. Pag sino ang pinapanahan ng anak ay may buhay. Kung ang hindi pinapanahan ng anak ay walang buhay. So mga kapatid, hallelujah. Yung po mangyayari sa kanya. Then, he choose to go on. Mga kapatid tayo, mga kapatid, minsan, kung alam po natin, mga kapatid, kung ano man po yung ating mithiin sa buhay, alam po natin, mga kapatid, na ito po ay may kalooban po ng ating Panginoon. Then, hallelujah, we need to fight for it. Ano man mga kapatid, nakita po natin ng mga hadlang, hallelujah. Ano man po natin yung mga circumstances na pwede po natin maging hadlang sa ating daraanan. Kung ito'y alam natin mga kapatid na ito po yung ikabubuti natin, then po huwag po natin mga kapatid, huwag tayong paapektuhan sa mga desisyon ng ibang tao. Huwag tayong mamuhay sa mga desisyon ng ibang tao. Mga kapatid, hallelujah, we need to go on with trusting God. At alam ko mga kapatid, hallelujah, tayo po ay mapapabuti. So mga kapatid, it's time na itama po natin yung ating mga desisyon sa buhay. Yung pong mga puso po natin, hallelujah, itama po natin. We really want, hallelujah, to receive the blessings of God. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Hallelujah. Na itama po natin ang ating mga desisyon. Ulitin po mga kapatid, hallelujah. Sa manangyari sa ating mga buhay, it is not because of the decision of others. It is our own decision. Kahit po mayroon pong nagdidikta sa atin, na kapatid, hindi po sila yung nagbibigay ng ating kapalaran. Hindi po sila yung nakakaalam kung anong tuloy natin sa sitwasyon. Tayo mga kapatid, so, kung ano po yung alam natin tama, itawag po natin ating mga pag-desisyon. Huwag tayong paapektuhan. Kagaya po ng ating Panginoon, hallelujah. Dahil ang purpose po ng Panginoon to save the world. At ang magiging susi lamang nun ay ang kanyang pagpunta sa Jerusalem. Upang siya mga kapatid ay hatulan, upang siya mga kapatid ay mangyari po yung sinabi po niya, siya po ay puputsahin, siya po ay lulurahan, siya po ay kagupitin, at siya po ay mamamatay. Kailangan po niyang gawin yung he chose to go on, he chose to die, hallelujah, on the cross, because of his love for us. Sa ating pong lahat. Kaya mga kapatid, yung po example na ginawa po ng ating Panginoon, we need to do it in order to live a good life. We need to choose what's right. We need to choose what's good. Hallelujah. We need to continue in serving God. Dahil siya po mga kapatid, yung po ating pagkala sa buhay. Amen. So ano po yung choice po natin ngayon? Ano po yung choice natin sa buhay? Mga kapatid, napakaraming natin choices pat mga kapatid. Sa oras na ito, ang nais po lamang ibati sa atin, we need to do a right decision. We need to make a right decision. Dalawa lamang lagi mga kapatid natin pinagpipilitan. So mga kapatid, ito po yung ano sa atin. Nasa atin po ang tamang pag-decision para po sa ating mga buhay. At ang Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay lahat ng nariyan para sa atin. Upang tayo kanyang tulungan, upang kanya tayong alalayan.
Kapatid, ang Diyos ay hindi pa nakatapos sa atin, but still, hallelujah, kailangan po natin mga kapatid gumawa para sa atin. Gawin po natin kung ano po yung alam natin tama para sa atin. We need to make the right decision. Minsan, kadalasan mga kapatid, meron po mga masakit na nangyayari, mas mabibigat na nangyayari, but still, hallelujah, we need to make the right choices. Ang Diyos ay lagi po nagmamahal sa atin. So, purihin po ang Diyos, halika mga kapatid, ulit-ulitin po lamang, tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran. Even though God saves us, ang Diyos mga kapatid, ibigay sa atin ng kaligtasan, dahil sinasabi po siya po lamang yung daan ng kaligtasan natin, but still, we are the one, tayo po yung gumagawa ng ating kapalaran. Because of our choices. Sa mga kapatid, sa oras na ito, hallelujah, ito po, iiwanan mo siya, sabi ko nga po, kailangan ko itama yung ating mga desisyon. Kung dami ko lang sinabi yung pag-usap ng desisyon, pag ito talaga gusto ng Panginoon sa atin. Marami tayo minsan, naglalaban-laban yung ating kaisipan, yung ating pong decision making, dahil nga po sa inalok po ng mundong ito. At yung ating kaligayan sa ating Panginoon. Kailangan makita natin yung katotohanan. Pakita po natin mga kapatid kung ano po yung mabuti para sa atin. Purihin po ang Diyos sa inyo, kahit ang lahat.